Pon, gusto kong magmadali dahil alam ko na kayong lahat ay pagod na sa pananatili sa bahay-sambahan. Salamat, Ginoo. Sa pananatili sa bahay-sambahan ngayon. Nais kong samantalahin ang sandaling pagkakataon lamang na ito gayunman para ipahayag ang aking lubos na pasasalamat kay kapatid na Demos Zacarian. Hindi kailanman nagtipon bilang Pentecostes sa ilalim ng mga grupo-grupo. Napakarami ng mga pagkakaiba-iba. Subalit may isang dako kung saan tayo'y may mga bagay na magkatulad sa ilalim ng dugo ni Yesus Kristo. Dooy kung saan mayroon tayong mga bagay na magkatulad. Iyan ang paraan ng Diyos upang mapagtagpo tayo kahit paano. At wala nang iba pang dako na ipinangako ng Diyos upang katagpuin ng tao. Tanging sa ilalim lamang ng nabuhos na dugo. Iniisip ko kagabi ang ating kapatid na Oral Roberts nang sabihin niya ang napakagandang pahayag na iyon dito tungkol sa mula sa kanyang kaibuturan ay dadaloy ang mga ilog ng tubig. Ang dakilang kung paano niya iyon tinalakay ang tungkol sa mula sa kanyang puso. Sa palagay ko'y sinabi niya, lalabas ay dadaloy itong mga ilog ng tubig. Napansin na ba ninyo? Ito'y mga ilog ng iisang tubig. Mga ilog, maramihan. Tubig, isa. Hindi mga ilog ng mga tubig, kundi mga ilog ng tubig, isang espiritu. Sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Mula sa kanya ay dumadaloy ang kabutihan at biyaya ng Diyos. At ngayon, kayong mga taga-California, magtutungo kami sa inyong estado simula sa susunod na linggo sa palagay ko sa dakong iyan. At pagkatapos ay tuloy-tuloy hanggang doon sa Georgia, Louisiana, Florida, tuloy-tuloy hanggang sa magsimula kami sa ibayong dagat. Ang Panginoon ang magpala sa inyo ng lubos. Pinasasalamatan ko ang mga munting binibining tumugtog ng musika at itong mga mabubuting lalaki na nakilala ko. Itong bagong kapatid na ito dito, si kapatid na Solomon King, maaaring masabi ko yan ng mali. Naiisip ko si Haring Solomon at balik rin lamang iyon. Iyon ay noong panahon yun. Ito'y isa pang hari din. Tama yan. Anak ng isang hari, gayunman. Tama yan. Anak ng isang hari. Hindi nga ng isang hari ng hari. Kapag tinitingnan ko ito, nagpapaalala ito sa akin ng tungkol sa gawing Mexico rito. Mga ilang taon na nakakaraan sa lungsod ng Mexico. Naroon kami isang gabi. Mayroon doong isang bulag na lalaki ng nagdaang gabi na nagpunta sa entablado. Ganap na bulag ng maraming taon na. Tiningnan ko ang mga paa niya. Nakatayo ako doon na nakabihis ng maayos na damit na may pares ng sapatos. Tiningnan ko ang kanyang bulag siya, walang suot na sapatos. Gula-gula na itang pantalon na nakatayo doon sa ulan na iyon. Oh, marahil ay 30,000 o higit pa ang nakatayo doon sa ulan na iyon. Nakasandig na sa isa't isa, walang mga upuan. Nararoon na mula pa noong maagang-maaga pa ng umagang iyon. Naghihintay lamang na makarating doon ng gabing iyon. At naroon nga itong bulag na lalaki na nakatanggap ng kanyang paningin. At nang sumunod na gabi, marami mga doble ng sukat nitong bangko rito. Ano man ang tawag natin dito. Pero doon lamang sa entablado ay puro mga bunton na kasing taas ng pagkakasabit ng kurtinang iyon. Ng mga lumang alampay at balabal lamang at naisinuot ng mga tao at inihagis doon upang mahipo lamang namin ito. Halos lahat ay mga Katoliko, siyempre, doon sa lungsod ng Mexico. At nakapasok ako bilang pinakaunang protestante na nakapasok doon sa ilalim ng paanyaya ng militar. Iyon ay ibuhat kay General Valdivia, ang mabuting kaibigan natin dito sa Full Gospel Businessman. Naaalaala ko ng gabing iyon na isang pili na nanggaling sa labas. At lumapit sa akin ang anak ko, sabi, meron akong hindi bababa sa 150 mga tagapaggabay sa pwesto o higit pa na nakatayo doon. At hindi po nila mapigilan ang isang munting babaeng Espanyol. May dala siyang isang patay na sanggol na namatay kaninang umaga, sabi, hindi nila mapigilan sa labas yung babae. Sabi, sumasampas siya sa kanilang mga likod at lahat na. At sabi ko, bueno, dagdagan niyo na lang iyon ng bantay. Sabi niya, wala na po akong ano pa mang may dadagdag pa. Sabi ko, bigyan mo siya ng prayer card. Sabi, wala na po ako kahit isa na ipamigay ng lahat ng mga iyon. Sabi ko, kapatid na Moore, puntahan mo't ipanalangin mo siya. Sabi ko, dahil hindi naman niya ako kilala. At sabi ko, puntahan mo't ipanalangin mo siya. At sisikapin kong manalangin para dito sa malaking bunton ng mga damit sa ilang saglit lamang. At habang nakatayo ako doon, tumingin ako doon sa mga tagapakinig ng ganito at nasa harapan ko ang isang maliit na Mexicanong sanggol. Walang mga ngipin, sadyang nakangiti, doon mismo sa harapan ko. Sabi ko, sandali lang kapatid na Moore. At dinala nila ang munting sanggol at pumasok ang munting babae na nagpatira pa, may hawak na krusipiho sa kanyang kamay. Sinabi ko sa pamamagitan ng isang kapatid na lalaki na interpreter na patayuin siya.
At sabi ko, kapatid na Moore, hindi ko alam kung ito nga iyon o hindi. Pero may nakita akong isang munting sanggol na nakatayo sa harapan ko sa isang pangitain, ngayon lang, na nakangiti. Ibinalot niya ito sa isang munting asul at puting guhitang kumot na sadyang basang-basa na. Talagang umuulan noon. Mga alas 10 na ng gabi, namatay ang naturang sanggol ng umagang yun. Mga bandang alas 8 o alas 9 sa opisina ng doktor sa pulmonya. At kaya matagal na siya nakatayo sa may ulan. Ang kanyang buhok ay nakabagsak ng lahat sa kanyang mukha. At isa siyang napakagandang bata pang babae. Kung titingnan marahil siya ay sa kanyang unang anak, nasa kanyang edad na mahigit 20. At namatay ang munting sanggol. At basta ko lamang ipinatong ang aking mga kamay sa ibabaw nito at sabi ko, Panginoong Yesus, hindi ko ito maunawaan. Ngunit ayon sa pangitaing yun ay nakita ko, at kasasabi ko pa lang yun, sumipa at tumili na ito, at nabuhay ang naturang munting sanggol. At kasama ko si kapatid na Espinosa. Ilan ang nakakakilala kay Espinosa? Kapatid na Espinosa. Siya yung tumuntun nito doon sa opisina ng doktor. Nalaman na totoo yun, kita nyo? Tama yun, na namatay nga ang sanggol ng umagang yun para malagdaan ang pahayag. At kaya ngayon, siya pa rin Diyos sa araw na ito. Kung magkakaroon lamang tayo ng gayon ding uri ng pananampalataya sa Kanya, tama yun. Makalangit naming Ama, isugo mo po sa amin ang pananampalatayang iyon ng naturang munting babaeng Mexicano ngayon. Nakita po niya yaong abang bulag na lalaki na pinagaling noong nagdaang gabi. Nakatayo doon, nadala ang kanyang sanggol sa gayong malamig na umiihip na hangin, nagkapulmonya ito. At kinaumagahan ng maaga, namatay ito sa opisina ng doktor. Ang unang pumasok sa kanyang isip, kung kayang pagalingin ng Diyos ang nagulag na mga mata, kayang ihayag ang mga lihim ng puso, ito pa rin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kumikilala ng mga pag-iisip ng puso. At batid niya na kaya niyang kilalanin ang mga pag-iisip na nasa kanyang puso. Sumampalataya siya sa kanya at nakaya niyang ibangon si Lazaro mula sa libingan. At siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Lumapit siya at iyo siyang ginantimpalaan, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang muli ng kanyang sanggol. Buhay po ito ngayon sa abot ng pagkakaalam namin. Pinasasalamatan ka po namin dahil dito. Pagpalain mo po kami ngayon, Ama. Pagpalain ang mga taong ito na may mga panyo at mga balabal na nakalapag dito din naman. At pumarito nawa ang iyong Espiritu Santo ngayon at ibahagi ang salita ng Diyos sa amin. Hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam kong may pagpupulong kayo sa ilang sandali na lamang o ng alas 5 sa palagay ko. At karaniway, hindi ako bibigyan niya ng panahon para makapagsimula, ngunit ako'y nabago na mula sa ganoon sa tingin ko ngayon. Sinikap kong mainam nitong linggong ito na namamaga ang lalamunan, marahil ay sama-sama itong gumagawa para sa ikabubuti. Sinabi ko sa mga tao noong isang araw, meron akong peluka, pero nahiya akong isuot ito dahil binubulyawan ko ng sobra ang mga kababaihan tungkol sa kanilang buhok. At ako, nalagas ang buhok ko dahil sa carbolic acid at binuksan nila noong isang gabi yung pinto. Nakaikot ng papasok ang kaunting hangin dito at hindi ko inakala na makakabalik ako ngayon. Sabi ko, kung narito si Oral Roberts, maaari siyang magantabay kung nais niya. Hindi pa siya nagpapakita, kaya babasahin ko na ang kasulatan at ipanalangin ninyo ako. San Mateo, sa ika-27 kabanata, simula sa ika-11 talata, nais kong basahin. Ngayon makinig ng mabuti sa pagbasa sa salita, sapagkat ang salita ko ay salita ng tao. Mabibigo ito. Ang kanyang salita ay hindi maaaring mabigo. Kaya ngayon makinig ng mabuti habang nagbabasa tayo. At bago muna, habang nagbubuklat kayo, nais kong ipabatid na ang ating kapatid na Oral Roberts ay magpupunta doon sa Jerusalem din sa susunod na Biyernes ng gabi. Kaya kung nais ninyong lahat na pumunta, sasabihin ninyo saan? May nagsabi na ang Florida raw ay isang lupang pangako. Sa palagay ko'y maaari kong tawagin ang Tucson na Jerusalem. Nasa lambak ang Phoenix, kita nyo? At ang Jericho ay naroon lamang sa lambak mula sa Jerusalem. Hindi ako makakalabas dito ng ganoon, di ba? Magsasalita si kapatid na Oral Roberts sa susunod na Biyernes ng gabi at sigurado ako na magagala kayong lahat na marinig siya. Ikalulugod naming makasama kayo doon. Ika-27 kabanata sa ika-11 talata. Si Jesus nga ay nakatayo sa harap ng gobernador at tinanong siya ng gobernador na nagsasabi, "Ikaw baga ang Kristo ng mga Hudyo?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ikaw ang nagsasabi." At nang siya ay ng pangulong, sakdal ng mga pangulong saserdote at ng matatanda at hindi siya sumagot ng anuman. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo baga naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasaksihang laban sa iyo?" At hindi siya sinagot niya ng kahit isang salita man lamang.
Anupat nang gilalas ang gobernador. Sa naturang kapistahan nga ay pinagkaugalian ng gobernador na pawalan sa karamihan ang isang bilanggo na sinuman ang kanilang ibigin. At nooy sila'y may isang bilanggong bantog na tinatawag na Barabas. Nang sila'y mga katipon nga, ay sinabi sa kanila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Sapagkat natatalastas niya na dahil sa kapanaghilian ay ibinigay siya nila sa kanya. At samantalang mabilis na nakaupo siya dito, nakaupo sa luklukan ng pagkahukom, ay nagsugo sa kanya ang kanyang asawa na nagsasabi, "Huwag makialam sa matuwid na taong ito, sapagkat ngayong araw na ito'y naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip dahil sa kanya." Inudyokan ng mga pangulong saserdote at ng matatanda ang mga karamihan na hingin nila si Barabas at puksain si Jesus. Datapwat sumagot ang gobernador at sa kanila'y sinabi, "Alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan?" At sinabi nila, "Si Barabas." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sinabi nilang lahat, "Mapako siya sa krus." At sinabi ng gobernador, "Anong kasamaan nga ang kanyang ginawa?" Datapot sila'y lalong nangagsigawan na nagsasabi, "Mapako siya sa krus." Makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkus pangang lumalala ang kaguluhan. Siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, "Wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao, kayo ang bahala niyan." At sumagot ang buong bayan at nagsabi, "Mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak." Nang magkagayoy, pinawalan niya sa kanila si Barabas. Ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Ang aking paksa ngayon, kung tatawagin ko ito sa ganoon, sa susunod na 30 minuto ay, ano ang gagawin natin dito kay Jesus na tinatawag na Kristo? At pagkatapos ay nais ko itong sabihin din naman, si Jesus na nasa ating mga kamay. Ngayon, naniniwala ako na ang oras kung saan nagsisimula ang ating tagpo ay mga bandang pagbubukang liwayway sa bulwagan ng hukuman ni Pilato. At isa ito sa pinakamalungkot na mga panahon at isa sa pinakamahalagang mga panahon sa lahat ng kasaysayan. Ito ang pinakamalungkot na pagkakamaling nagawa ng iglesia sa kasaysayan nito. Katatapos lang nilang gawin iyon. At ngayon, iniatang na ang responsibilidad na iyon sa gobernador sa estado. Kapwa ang iglesia at estado sapagkat sila ay isang bayan na pinili ng Diyos. Tinawag upang maging mga lingkod niya at ang bansa ay dapat sanang pinamamahalaan sa pamamagitan ng mga kautusan ng Diyos. At tinanggihan na ng iglesia ang kanilang Mesiyas. Bagamat lubos siyang ipinakilala sa kanila, mas pinili pa nila na manatili sa tradisyon ng mga matatanda ng panahong yun kaysa sa maniwala sa pinahiran na pinatotohanang salita na ipinangako ng Diyos sa kanila sa loob ng daan-daang taon na darating. Napansin ba ninyo, iprinopesiya rin nito na bubulagin sila. Hindi nila ito maunawaan at kung paanong bubulagin sila, pero sila nga. At nagawa nila ang pinakamalaking pagkakamali nila. At sa araw na ito'y nagawa nila ang huling pagpapamalas nito. At ngayon ay nasa mga kamay na ito ng pamahalaan. At ngayon kailangan namang magpasya ng pamahalaan. Tinanggihan na siya ng mga iglesia. Bagamat pinatunayang maigi ng Diyos na siya nga ang kanilang Mesiyas. Ngayon, nais ko lamang kunin ang ilang sandali bago tayo dumako dito sa teksto at iba pa na may mga tala ako na naisulat ko rito tungkol dito. Paanong nabigo ang mga taong iyon na makita yon? Isang bagay ang malinaw na sinasabi ng kasulatan, sila ay mga bulag. Subalit, mahirap ipaunawa sa kanila na sila ay mga bulag. Nasa diyang kasing hirap din nito sa ngayon. Gayong sinasabi sa atin ng Biblia na ang henerasyong ito ay hubad, maralita, dukha at bulag at hindi nalalaman iyon. Ngayon, yan ang kasulatan. Ngayon,
Sabihan ninyo kaming mga taga-Amerika na mga bulag kami, mabilis naming sasabihin sa inyo na hindi ninyo alam kung ano ang sinasabi ninyo. Subalit dadalhin ko kayo sa paglilitis sa hapong ito. Alamin kung bulag nga ba tayo o hindi. At nasa paglilitis natin si Jesus ngayong hapon, at nasa mga kamay natin ang kaniyang dugo. At ngayon nais nating makita kung ano ang gagawin natin tungkol dito. Gagawin ba natin ang gayon ding mapusok na pagkakamaling ginawa nila noon? Pansinin kung anong nangyari. Malinaw siyang ipinakilala na at ginampanan ang tungkulin na sinabi ng Diyos na kanyang ngang gagampanan bilang Mesiyas. Walang pag-aalinlangan hinggil dito, sapagkat ipinanganak siya sa paraan na sinabi ng Diyos na ipapanganak siya, itinakwil siya sa paraan na sinabi ng Diyos na itatakwil siya, pinatunayan na niya ang kanyang sarili bilang ang Mesiyas, sapagkat ang Mesiyas ay Diyos. Ang kahulugan ng Mesiyas ay ang siyang pinahiran. At siya ay pinahiran ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos na nanahan sa kanyang katawan. Hindi lamang siya isang propeta, gayunman siya isang propeta, ngunit higit pa siya sa isang propeta. Siya ang pagka-Diyos sa katawan na nanahan sa isang tao na nakilala bilang ang anak ng Diyos. Ang Diyos na Ama ay nilukuban ang isang birhen at lumikha sa loob niya ng dugo sa kanyang sinapupunan ng isang selulang dugo na nagsilang sa anak ng Diyos na pinanahanan ng Diyos. At ipinakilala siya sa kanila bilang kung sino siya na sinabi niya. Ngunit hindi siya kailanman lumantad at nagsabi sa kanila, "Ako ang anak ng Diyos." Hindi. Kailangan nilang sampalatayanan niyon. Sabi niya, "Ang aking mga gawa ang nagpapatotoo kung sino ako." Kaniyang inutusan sila, tingnan niyo sa mga kasulatan at tingnan kung anong panahon ang kanilang kinabubuhayan. Kung gayoy, malalaman nila kung ano nga siya. Sa palagay ko'y nararapat sa atin na gawin ang ganito habang nakikita natin ang isa pang paglabas na napipintong maganap. Sa palagay ko'y dapat nating tingnan at saliksikin ang mga kasulatan kapag nakikita nating naglilitawan ang mga bagay-bagay. Napansin natin noon na nakapagpasya na ang iglesia na ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Bakit? Gayong ang salita ay ipinakilala siya ng tama. At ang kanyang mga gawa ay nagpatunay na siya nga ang Mesiyas. Isa talagang kahindik-hindik na napakamapanganib na bagay na pagkakamali na nagawa ng iglesyang iyon. At iniisip ko kung maaari bang mangyari na magawa natin ang ganun ding pagkakamali. Nabigyan na sila ng kanilang huling pagkakataon upang makita kung ano nga siya at upang tanggapin ito. Ngayon, hindi kayo palaging magkakaroon ng pagkakataon upang tanggapin kung ano ang isinusugo ng Diyos. Kita nyo, mauubos rin sa bandang huli ang kanyang pagtitiis. At pagkatapos ay lalagpas na kayo sa hangganan na iyon sa pagitan ng biyaya at paghatol. Wala nang iba pang natitira kundi paghatol kapag nasagad na sa wakas ang pagtitiis ng Diyos. Ngunit nabigyan na sila ng ganitong pagkakataon. At nakita siyang ipinakilala ang kanyang sarili. Nakita siya sa balon kasama ang babaeng iyon. At sinabi rito na nagkaroon ito ng 5 asawa. Nakita si Nathaniel na lumapit sa kanya. Matapos magtungo ni Felipe at dinala si Nathaniel sa kanyang presensya. At nagsalita siya at sinabi ng eksakto kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Sinabi kay Simon Pedro kung sino ang kanyang ama at kung ano ang kanyang pangalan. At hindi sila nagkaroon ni isamang propeta sa loob ng daan-daang taon. At maging yung hamak na bayarang babae ay nakilala ang salita ng Diyos. Hindi pa siya talaga naguguluhan sa kung anong bagay. Siya, bueno, ang kanyang pag-iisip ay di pa talaga kung tatawagin natin, ipagpamanhin niyo sana ang katagang mula rito, litong-lito, na tumatakbo rito at tumatakbo roon. Iyon ay malinis na pag-iisip kung iyon ang pag-uusapan. Sabi niya, alam naming paririto ang Mesiyas at ganito ang kanyang gagawin. At sinabi niya, ako nga siya. At kaagad-agad siyang tumakbo, sinabi sa mga tao sa bayan, halika kayo, tingnan niyo siya, ito na mismo ang Mesiyas. Aba, hindi iyon makita ng mga tagapagturong iyon at mga tao ng panahong iyon. Ito'y magiging mahirap itong makita kung hindi ninyong malalaman ang mga kasulatan. Ngunit sinabi ng kasulatan, binulag sila. Talagang ngang binulag sila. Ngunit mas pinili pa nila kaysa sa halip na yaong kaibig-ibig na si Jesus doon sa, narinig nating umalingaw-ngaw ang sigaw na, ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, ano ang gagawin ko rito kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sabi nila, ilayo siya, ipako siya sa krus. Sino ang pawawalan ko sa inyo? Si Barabas o si Jesus?
At nagawa nila ang mapusok na pagkakamaling iyon sa pamamagitan ng pagpili sa isang mamamatay tao sa halip na tagapagbigay buhay. Isa na nakilalang tagapagbigay buhay, pinili nila ang isang mamamatay tao na nakilala bilang tagapag-alis ng buhay. Anong pagkakaiba? At iniisip ko kung sasabihin ko ito na may buong makadiyos na paggalang sa aking mga kapatirang lalaki at sa aking mga kapatirang babae at sa mga kalalakihan at kababaihan ng panahong ito na pinangangaralan ko. Nang may pag-ibig sa aking puso para sa lahat ng mga tao, iniisip ko kung hindi pa kaya natin napipintong makita ang gayunding bagay na kanilang nakita noon. Nasangkot na dito ang gobyerno. At ang usapin ay nagpasimula na. Dapat na masagot na ang katanungan. Nasa pagtutuos na ito. Ganoon din ito ngayon. Ganoon din ito sa oras na ito. Umpisa na ng pagtutuos. Kailangang may bagay na gawin. Kailangan ninyong magsabi ng oo o hindi. Pero alalahanin, ito ay hindi na kapag kayo ay pinilit na gawin ito. Kailangan gawin nyo ito ng kusang loob nyo ngayon. Ngayon, hindi kung kailan nagaganap na ang oras na iyon. Kapag nagaganap na ito, tapos na ito. Ngayon, maaaring ito na ang huling araw na magkakaroon kayo ng panahong pumili. Hindi nyo na ito magagawa sa panahong iyon. Pinili na ninyo ito. Napakalayo na nito sa panahong iyon. Dapat na ninyo itong gawin ngayon. Huwag na kayong maghintay hanggang sa huling sandali dahil maglalayag na ang barko at iiwan na kayo. Isasarado na ang mga pintuan. Marami sanang tao ang nakapasok sa daong kung nagawa nilang makapasok doon nang magsimulang bumagsak ang ulan. Ngunit natapos na ang usapin, naipangaral na ang ebanghelyo, naipamalas na ang mga tanda, at tapos na ang panahon. Bumabagsak na noon ang ulan, nagsisimula na ang paghatol. Ngayon, kinailangan siyang itakwil ng buong bansa, sapagkat tinawag ito na gaya nga ng kung anong sasabihin natin ngayon, isang Kristiyanong bansa. Gaya ng tinatawag ito na isang Kristiyanong bansa. Sa makatuwid, kung tinawag itong bansa ni Jehova, ang kanyang bayang pinili, kung gayon ay kinailangan siyang tanggihan ng buong bansa. Tinanggihan na siya ng iglesia. Pinatalsik na siya ng iglesia. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Subalit ngayon nadawit na rito ang pamahalaan. Gayon din na nagbalik itong muli. Nakaatang na namang muli ang responsibilidad na iyon, na nakalapag ang kasulatan dito na ipinakilala ng tugmang-tugma sa kung ano ang sinabi ni Jesus na magaganap nga. Bakit ba tayo nagpapahapay-hapay sa panahong ito ng kadiliman? Bakit ba natin hinahayaan na dumating ito sa atin, gayong lubusan na tayong binalaan? Sa diyang kung paano ang nangyari noong panahon ni Lot, nakikita natin ang mismong ganoon ding bagay. Isinaayos na ni Jehova ang tagpo at sinabi sa atin kung paano ang nangyari noong panahon ni Lot. Nakikita ninyo ang mga mensaherong naroroon sa Babylonia na sinisikap na mailabas si Lot, at nakikita ninyo ang mensahe sa mga hinirang kay Abraham na nasa labas na. At lahat na, eksakto hanggang sa pangalan, lugar at panahon, ay lubusan ng naipakilala. Subalit ngayon, nasa mga kamay na ito ng pamahalaan. Kinakailangan na itong hatulan ngayon ng pamahalaan at gagawin nila iyon. Huwag kayong mag-alala tungkol diyan. Ito isang Kristiyanong bansa. Kailangan nitong panindigan ang pagiging Kristiyano nito kung ito nga. Umpisa na ng pagtutuos. Kinailangang dalhin ang buong bansa sa paghatol. Dahil nangyari ito noong mga AD 70, nang kubkubin ng dakilang Romanong general na si Titus ang Jerusalem, mga AD 70, kasama ang kanyang hukbo na buhat sa Roma, at do'y pinagbayaran nila ang halaga ng pagtanggi sa kanya. Ngayon, habang tinitingnan natin ang paglilitis na yun doon, at nagsisilabas tayo dito at ginagaya ito sa iba't ibang pamamaraan ng mga paglilitis kapag Biyernes Santo, at pinag-uusapan ang tungkol dito at mga gayong bagay. At ang mismong gayon ding bagay na pinag-uusapan natin na naganap noong Biyernes Santong iyon ay nasa harapan na mismo natin ngayon. At ginagawa ng ating mga matatanda ang gayon ding bagay na ginawa nila. Dinadala ito sa isang katulad na paglilitis. Matapos na ang isang katulad ding ipinangakong salita sa panahon na ito, ay pinatotohanan din naman kung paanong pinatotohanan ito noon doon. Si Jesus, isang pangkaraniwang anak ng karpintero, gaya nga ng inaakala. Siya ang salita ng Diyos na nahayag, at ganap siyang naipakilala sapagkat ang mga gawa ng Diyos ay inihayag mismo ang kanilang sarili sa pamamagitan niya, at pinatunayan na siya nga ang Mesiyas.
At ngayon, ang ganon ding kaso ay dumating na muli. Nang pumarito ang Espiritu Santo sa atin sa mga huling araw at ipinakilala ang kanyang sarili dito mismo sa ating iglesia. At pinatunayan ang siya ring mga gawa na kanyang ginawa nung naririto siya sa kapuspusan kay Jesus Kristo. Ginawa niya ang ganon ding bagay sa nobya. Ginagawa ang ganon ding bagay at ganon pa man nais pa rin nating alisin ito. Alalahanin, ito'y mga tape na ginagawa ngayon na nagtutungo sa buong mundo. Hindi lamang dito sa Phoenix. Nangungusap ako sa kalahati ng mundo sa sandaling ito dahil meron tayong isang gawain sa tape na nakakarating sa buong mundo. Pansinin, ngayon ay meron tayong ganoon ding paglilitis. Pagkatapos ng ganoon ding ipinakilalang salita, mga Hebreo 13:8, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. San Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din niya ang mga gawang aking ginagawa. Mateo 28, sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Narito, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako, sapagkat ako ay sa inyo mismo, hanggang sa katapusan ng panahon. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pinili na nila sa araw na ito, hindi lamang isang mamamatay tao, kundi isang mamamatay ng salita. Isang tagasunod ng mismong kauna-unahang mamamatay tao. Nang sila, ang mga apostol ay pinangangaral ang ebanghelyo at nagpatuloy hanggang kay Ireneo at marami sa mga dakilang reformista at mga tagapagtatag noong naunang kapanahunan, nakarating ito sa Nisea minsan para sa isang pagtutuos at nagpasya silang gumawa ng isang pangkalahatang iglesia upang puwersahin ang mga tao na magpailalim sa kanilang kapangyarihan. Maraming mga nakabasa ng kasaysayan doon ang nakakaalam na maraming matatandang propeta ang nagtungo doon na may suot na balat ng hayop na nakabalot sa kanila na mga gulay lang ang kinakain at mga ganung bagay. At sinikap nilang manghawakan para sa salitang iyon, manghawakan para sa salita ng Diyos. Subalit ano ang kanilang ginawa doon sa 15 araw ng madugong politika? Nagpasya sila sa wakas na gumawa ng isang pangkalahatang iglesia at naghugpong ng ilang paganismo sa Kristyanismo at isinaayos ito bilang isang pangkalahatang iglesia. At ngayon, ang mga protestante ay iniuhulog ang kanilang mga sarili ng sama-sama sa konsehong ecumenical. Ginagawa ang gayon ding bagay. Inihuhugpong ang tradisyon ng tao at sa halip na tanggapin ang salita ng Diyos, nalubos nang ipinakilala sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakatayo ang iglesia sa timbangan ngayon at nasumpungan na kulang. Kayo'y muling nasa bulwagan ng hukuman ni Pilato. Siya nga po. Ano ang ginagawa nito? Ito'y gumagawa ng isang larawan ng hayop. Isa itong tagasunod ng Roma. Kung kailan ng konsehong ecumenical ay namumuwersa na at pupuwarsahing pumasok dito ang bawat protestanteng denominasyon. At ito ay malamang na naroon na lahat ngayon. Ang full gospel at lahat na. Darating ang oras kung kailan kailangan na nilang magsipasok o magsipanatili sa labas. At sa panahong iyon, kapag dumating na ang pamumuwersa na iyon, ay naipakilala na ninyo ang inyong sarili na taglayang tatak ng hayop. Ngayon, eksakto yan. Ano ba iyon? Isang protestanteng mga patutot kasama ang matandang inang Roma, ang patutot. Sinabi ng Apokalipsis 17 na siya nga ang ina ng mga patutot. Eksakto, mga protestanteng denominasyon. Hawak-hawak sa kanyang kamay ang saro ng puot ng Diyos para sa kanyang pagtagay sa kanyang patotoo. Ganito ang aming pinaniniwalaan at bawat isa, ganito ang aming pinaniniwalaan. Narito ang dapat sampalatayanan ng iglesia, ang salita ng Diyos at hayaang maging kasinungalingan ng salita ng bawat tao. Ganun nga dapat ito. Ngunit muli nating dinadala si Kristo doon sa napakahalagang sandali na kanyang tinayuan noon sa bulwagan ng hukuman ni Pilato. Kahabag-habag na isang munting pangkat na itinaboy sa isang tabi na nakayuko ang ulo. Itinakwil sila ng ibang mga denominasyon, tinanggihan sila at ipinagtabuyan sila at sinabi, wala kaming anumang kaugnayan dito. Mabuti pa'y suriin nyo ang salita. Ngayon nalaman natin, itong konsehong ecumenical ay anong ginagawa nito? Ito ang Biblia. Sasabihin ninyo, sinasabi ba ng Biblia ang tungkol diyan? O, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Bulag! Hubad! Mga nagsisimba, may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagpapakilala kay Jesus Kristo sa kanyang salita.
Paanong mag-aangkin ng isang tao na taglay niya ang Espiritu Santo at tinatanggihan ng mismong salita na siyang Espiritu Santo? Paanong nagagawa ng tao yan? Ang kanyang sariling patotoo ang sumasaksi na hindi siya ang dapat sanay siya. Nagkakasala ng espiritual na mga pakikiyapid na tinatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi ni Pablo sa 2 Timoteo, 3 kabanata, na magiging ganoon nga ito. Sabi, magiging matitigas ang ulo, mga palalo. Meron akong degree ng pagkadoktor, isang PhD, isang LLD. Para sa akin, higit na malayo iyan sa Diyos kaysa noong nagsisimula pa lamang kayo. Siya nga po, nilalayo lamang kayo niyan sa Diyos. Hindi kayo dinadala sa Diyos. Isang bagay lamang ang makapaglalapit sa inyo sa Diyos, at iyan ay ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Espiritu Santo ay isang kompas. Ang bituin sa hilaga ay ang salita. At tuturo lamang ang kompas sa bituin sa hilaga. At ituturo lamang kayo ng banal na Espiritu sa salita. Hindi sa isang kung anong pagkilos na ecumenical, hindi sa isang kung anong denominasyon, kundi sa salita ng Diyos. Alalahanin, lahat ng iba pang mga bituin ay nakasunod sa galaw ng mundo, ngunit ang bituin sa hilaga ay nananatiling eksakto dahil nasa gitna ito. At mabibigo ang bawat salita ng tao, subalit hindi maaaring mabigo ang salita ng Diyos. Ito'y ang bituin sa hilaga na nakagitna, hindi ito susunod sa galaw ng mundo. Kahit nasaan pa man ang mundo, nananatili itong siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At siya ang salita. Kapatid na lalaki at kapatid na babae, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ni Jesus na isaalang-alang ito. Pinaniwalaan ninyo ako sa mga sinabi ko sa loob ng mga taon na ito. Kung pinatunayan ng Diyos na ang sinabi ko ay siyang katotohanan, hindi ako, ang kanyang salita ang siyang gumawa nito. Kung gayoy nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ni Jesus na suriin ito. Huwag maging bulag sa mga bagay na ito. Ito'y nasa harapan na ninyo mismo. Alalahanin, sinabi ng Biblia sa Mateo 24:24 na ang lahat ng hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero mula pa ng pagkatatag ng sanlibutan ay tatanggapin ang tatak na ito. Tanging ang mga hinirang na nakatalaga upang makita ito ang makakakita dito. Ang iba pa sa kanila'y malalampasan ito ng milyong milya. Nakikita natin itong malaking pagkilos na nakaayos na ngayon, ang malaking makinarya ni Satanas na nakaayos na. Ang tanging kailangan na lang nito ay meron na itong mekanika, hinihintay na lamang nito ang dinamika nito para maipatupad ito. Ang pagkilos ay pawang pagkukongregasyon, isang malaking konseho at gayong bagay. Naroon na ang malaking makinarya, ngunit hinihintay nila ang oras kung kailan ibababa na ang pagbabawal. At kung gayoy magagawa na nila ito, at maipipilit na ito, gawin itong isang batas. Tingnan nyo ang mga balita at mga bagay na naririnig natin ngayon sa radyo at mga pahayagan. Aba, ito'y nasa inyo na mismo ngayon. Wala na tayong panahong gumawa ng anuman, kundi tanggapin si Jesus Kristo. Lubos na siyang naipakilala. Makinig, sinasabi natin ang tungkol sa malaking makinarya ni Satanas doon na handa ng kumilos, tama yon, upang magwasak. Subalit alalahanin, ang munting kawan ng Diyos na sumasampalataya sa salita, nakahanda na rin ang mekanika nito. Nakahanda na ito para sa dinamika upang pag-alabin ito sa banal na espiritu. Huwag kayong mga takot, munting kawan. Ito'y mabuting kalooban ng inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Tatama ang banal na espiritu sa isang munting iglesia na lumabas mula sa sanlibutan. Mga babae na mahaba ang buhok, mga Nazareo, upang patunayang inihiwalay na nila ang kanilang mga sarili mula sa... Ang Nazareo ay isang inihiwalay ang kanilang mga sarili para sa salita ng Diyos. Hindi nagdadamit ng maikli, pinintahang mga mukha ng mga Jezebel na tinatawag ang kanilang mga sarili ng mga Kristiyano. Hindi po. Lalaki na napakahina ng loob, na maninindigan para sa isang denominasyon at ahawak sa mga laylayan ng kanilang balabal na isang Cesar o Herodes sa halip na manindigan para sa salita ng Diyos. Ngunit may mga tapat na tawang Diyos, tunay na kawan ng Diyos na walang pakialam sa sinasabi ng sanlibutan. Sumasampalataya sila na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi ito sikat. Ginagawa kayo nitong hindi kaibig-ibig sa mga tao. Subalit ito ang katotohanan. Utos ng Diyos na isagawa ito at gagawin ito ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Hindi ko ibig na pagalitan kayo, kundi para balaan kayo. Mas mabuti pang mapaso kaysa masunog sa anumang sandali. Kaya tumanggap ng babala. Nangungusap ang Espiritu Santo sa mga huling araw na ito. Lahat ng nakasulat sa aklat ay matatakasan ito. Ngayon nalaman natin na handa na ang munting kawan para sa dinamika upang ikilos ito pataas sa alapaap upang matakasan ang lahat ng kapighatiang ito. May isang nagsabi nung isang araw nang nagsasalita ako, sabi, "Kapatid na Branham, hindi ka naniniwala kung gayon na pagdadaanan ng iglesia ang kapighatian?"
Sabi ko, naniniwala ako na magdaranas niyo ng iglesia, pero hindi ang nobya. Pagdadaanan ng iglesia ang kapighatian, siya nga po, pero hindi kasama doon ang nobya. Tutungo siya sa pag-agaw sa isang sandali, sa isang kisap mata. Siya'y aagawing paitaas upang salubungin ng kanyang Panginoon sa alapaap para sa hapunan ng kasalan. Wala na siyang anumang pagdadaanan pagkapighatian, binayaran na ng kanyang Panginoon ang kanyang halaga. Lubos tayong nagpapasalamat dahil diyan. Siya nga po, matapos ang pagtatakwil ng kapwa iglesia at bansa, may isang sigaw lamang na umalingaw-ngaw. Ang sumunod na pagkilos ay, paalisin ito! Yan ang sumunod na sigaw na meron tayo. Mariing tinanggihan na ng iglesia ang Espiritu Santo. Alam nating tinanggihan na nga nito. Nagsilabas na ang mga miyembro sa lahat ng bagay. Yan ang malawakang pagtawag, Presbyterian, Methodist, Baptist, Lutheran. Ngunit ang iglesia mismo, ang denominasyon, hindi ito makakakilos. Hindi po, lubos na itong nagpaka-denominasyon. Ano ng bagay na meron ito ngayon? Ipako ito sa krus. Ipako ito sa krus ang ano? Ipinapako muli ang ano? Ang pinagtibay na salita bilang siyang katotohanan. Ang salita ng Diyos na ipinako muli. Kung paanong sinira ni Eva ang buong pisikal na mundo sa pamamagitan ng pagtanggi sa isang katiting na salita ng Diyos, ay gayon din ang ginawa ng iglesia. Maaaring sabihin ninyo sa akin, kapatid na Branham, mali ang kapaliwanagan mo dito. Bueno, yan ang sa opinyon nyo. Hindi kailangan ng Diyos ng anumang tagapagpaliwanag. Ang Diyos ang kanyang sariling tagapagpaliwanag. Iyon ang problema nito ngayon. Napakarami nating mga tagapagpaliwanag na gawa ng tao. Kayang magpaliwanag ng Diyos siya mismo. Ang kanyang sariling pagpapatibay sa kanyang salita ang siyang kapaliwanagan. Ang mga Pariseo ay maaaring sumigaw din naman na sa amin ang kapaliwanagan. Sinasabi ng Saduseo na sa amin ito. Ngunit si Jesus ang kapaliwanagan. Amen. Ang paghahayag ng nahayag na kapangyarihan ng Diyos na ipinangako ang siyang pagpapatibay. Basahin niyo ang mga kasulatan at tingnan kung ano ba dapat sana ngayon ng iglesia. Siya nga po, hindi kailangan ng Diyos ng anumang tagapagpaliwanag. Ganoon ang ginawa nila kay Jesus. Natuklasan nila noon doon na inakala nila na wala sa kanya ang kapaliwanagan. Siya ang kapaliwanagan. Hindi na kailangan ng Diyos na ipaliwanag pa ito. Ipinaliwanag na ng buhay ni Jesus. Sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. At kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung gayo'y huwag ninyo akong sampalatayanan. Kung ang mga gawa na ipinangusap patungkol sa araw na ito ay hindi inihahayag ang sarili nito sa akin, sabi niya, kung gayo'y huwag ninyo itong sampalatayanan. Ginawa ba ng mga ito iyon? Sinabi ng Diyos, isang birhen na maglilihi. At siya nga, naniniwala ba kayo dito? Tiyak nga, ngunit sila'y hindi. Isang birhen na maglilihi. At siya nga, sabi nito, ang mga pilay ay makakalakad, ang mga bulag ay makakakita, at kung ano ang magaganap. Pinatunayan nito na gagawin ng mga ito iyon at si Jesus ang kahayagan. Sinabi ni Moises, palilitawin ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta na gaya ko. Ang salita ay dumarating sa propeta at ang propeta, ang salita ay isang may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip ng puso. Nang makita nila siyang ginagawa ang pagkilalang iyon, sabi nila, ito'y si Beelzebub, isang manghuhula. Wala nang hihigit pa sa katawagang iyon na ikinakabit nila sa kanya. Ganoon din ngayon, pinatawag na isang holy roller. O kung ano na gaya niyan, tama yon. Bagamat, hindi niya kailangan ng pagpapaliwanag. Siya ang kapaliwanagan. Pinatunayan ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sino yung makasalanang tao sa panahong ito? O sino yung makasalanang tao noon na itatanggi na ang salita ay hindi pinaliwanag? Tinanong sila ni Jesus, sabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ang mga yaon ang nagpapatotoo kung sino ako. Ang mga yaon ang kapaliwanagan. Kung hindi ipinaliliwanag ng buhay ko kung ano ang sinasabi ko, kung gayon huwag kayong magsisampalataya sa akin. Anong makasalanang tao ang meron kaya ngayon na magagawang tumingin sa harapan ng Biblia at makita kung hindi nga ba ang Espiritu Santo ang tagapagpaliwanag ng salita ngayon na ipinakikilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga paghahayag ng mga pangako patungkol sa mga kaloob at ng mga bagay na kanyang ipinangako na gagawin sa panahong ito, ang Malakias 4 na natutupad na, ang lahat ng iba pang mga kasulatan na natutupad na, at nakikita ito mismo dito sa dulo na ng panahon. Hindi na ninyo kailangan ng sinumang tao para ipaliwanag ito. Hindi po, ipinaliliwanag nito ang sarili nito. Pinatutunayan nito na ito nga ang mensahe sa panahon na ito. Mangagsisi at magbalik sa Diyos, buong sanlibutan. Kayong mga iglesia, mangagsisi at magbalik sa Diyos. Huwag niyong piliting alisin siya mula sa inyong mga kamay, sapagkat hindi niyo yun magagawa. Ang usapin ay narito na ngayon mismo, na gaya nito noon. Sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan,
Ang mga yaon ang nangagpapatotoo sa akin. Sinabi ni Jesus, ang aking mga gawa, ang aking tagapagpaliwanag. Sinabi niya kay Moises nang katagpuin niya siya doon sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Sabi niya, ako nga, naalala ko ang aking pangako. Naalala ko na aking ilalabas ang mga taong iyon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Ako ay nangako at yayaon akong kasama mo. Isinusugo kita. Ikaw lamang ay aking magiging bibig at ang mga tanda ang magpapaliwanag kung ikaw nga ba ay sinugo ko o hindi. Amen. Yan ang dapat na hanapin ng mga kalalakihan at kababaihan sa panahong ito. Isang pangako ng isa pang paglabas. At isang kapaliwanagan ng salita ng Diyos na nahahayag. Ang problema diyan ngayon, sinasabi nila, bueno, hindi naniniwala dito ang iglesia ko. Anong problema? Nabubuhay kayo sa isang anino ng ibang kapanahunan. Mainam ang mga iglesia ngayon sa kanilang mga kapanahunan. Subalit paano naman sa kapanahunan ito? Ito ay ibang kapanahunan na. Hindi ninyo mapapaniwala si Wesley kay Luther. Wala doong pagpapabanal. Wala po. Hindi ninyo mapapaniwala ang Pentecostal sa Baptist. O gaya niyan, mapapabalik diyan. Nakasumpong sila ng isa na mas mainam pa. Nabuhay sila sa liwanag ng kanilang panahon. At ngayon ang Pentecost ay nag-organisa na at huminto na gaya ng kanilang ginawa. Ganun din ito. At patuloy na sumusulong ng salita at kumikilos na itong palayo sa kanila. Yan ay talagang tama. Pagkat lubhan na tayong nagiging matigas at lubhang formal, hinahayaan natin ng ating mga iglesia na mapasa kung anong uri ng kalagayan. Sige na lang. Hanggat may mga miyembro tayo, yun lang naman ang kailangan. Dahil higit pa ang meron tayo kaysa dati. Ipinagyayabang na natin iyan. Hayaang sabihin ko sa inyo ang isang luma ng kasabihan, na binibilang ng Diablo ang kanyang pangkat, subalit tinitimbang ng Diyos ang sa kanya. Iya'y totoo pa rin kahit ngayon. Tinitimbang kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Tinitingnan kung masumpungan kayong kulang o hindi. Wala akong pakialam sa karamihan kung gaano man karami, kung gaano man ito hindi nagugustuhan ng karamihan. Ito'y salita ng Diyos na inihahayag para sa panahong ito. Talagang tama. Wala akong pakialam sa karamihan at kung sino ang pumupunta at kung sino ang hindi. Ang salita ng Diyos ang nakataya, gaya nito noon doon sa bulwagan ng hukuman ni Pilato. Timbangin ito at tingnan kung ano ang nasumpungan natin, kung saan tayo nasumpungang nagkulang. Siya nga po, naniniwala tayo na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nalaman natin na sinabi niya kay Moises na, ako ay sa iyo at gagamitin ko lamang ang iyong bibig. Pumaroon ka't salitain ng mga salita na sasabihin ko sa iyo at ipaliliwanag ng mga tanda ang kanilang mga sarili. Kita nyo, hindi kailangan ng Diyos ng tagapagpaliwanag. Oh, hindi. Hindi siya ang dapat na tagapagpaliwanag. Ang paliwanag ng Diyos ang nagpapatunay sa kanyang sarili. Sinabi niya na siya ang tagapagpaliwanag ng kanyang sariling salita at siya nga. Ginawa niya ito sa pamamagitan ni Moises at ginagawa niya ito ngayon. Kilala natin siya sa Biblia bilang Elohim. Ang Elohim ay yaong kusang nabubuhay ng walang hanggan. Hindi niya kailangan ng payo ng sinuman. Tumitindig siyang mag-isa. Siya ang Diyos at siya ang salita. At kapag ipinangako ng salita ang isang bagay at ipinakilala ito sa inyong harapan, ano pang uri ng kapaliwanagan ng nais ninyo bukod doon? O makasalanang lalaki o babae, sino ka na makatitindig at magsasabi na ito ay mali? Gayong ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo at ipinangakong salita ay ipinapaliwanag ito sa harapan ng bawat isa sa atin. Sino tayo para sabihin na mali ito? O makasalanang tao, paano mo nagagawa iyan? Kasalanan. Anong ibig mo sabihin yan, kapatid na Branham? Kawalan ng pananampalataya. May iisang kasalanan lamang. Yan ay ang kawalan ng pananampalataya. Hindi kinakailangan ang walang kabuluhang paliwanag ng tao. Ipinapaliwanag niya ang sariling kanya. Ako ang Panginoon, sabi niya. Aking itinanim ito, aking didiligan ito araw at gabi, baka may umagaw nito sa aking kamay. Sinabi rin niya sa isa pang kasulatan na binantayan niya ang kanyang salita upang isagawa ito. Isagawa ito, ipahayag ito sa kanyang mga hinirang para doon sa mga pinagsuguan nito upang makakita na isinugo upang makita ito pala. Kanya itong isinasagawa doon sa mga isinugo upang makakita ito. Kanya itong binabantayan, pinapanatili itong malayo mula dito sa mga mangmang na karnal na mga kapaliwanagan. Sa mga bagay nito na, ito ang tama, at yan ang tama, at yun ang tama. Ang Diyos ang tama. Ang ipinakilalang persona ng Diyos. Maaring nagsitindig silang lahat ng mga pariseo, sabi, kami sa Diyos, nasa amin ang mga kautusan. Meron kami nito. At naroon nakatayo ang salita mismo.
Sabi, paalisin ito, ipako ito sa krus. Hindi nito ipinakikilala ang sarili nito sa ating pinaniniwalaan. Ngunit ipinakilala nito ang sarili nito sa salita. Amen. Yaong may mga mata para makakita ay nakita ito. Yaong mga bulag ay hindi ito nakita. Hindi rin nila gagawin ito ngayon. Iyon lamang, sila'y patungo na. Sinelyuhan na ang kanilang sarili, marami sa kanila, palayo mula dito. Oo, siya nga. Sa pamamagitan ng pagsasakatuparan nito, pagpapakita nito bilang siyang totoo. Sinasabi ng ilan, sinasampalatayanan ko ang napakarami dito. Kapatid na Branham, magagawa kong sampalatayanan ng Biblia. Sumasang-ayon ako sa Biblia. Isa akong tagatangkilik ng Biblia. Sinasampalatayanan ko ang ganito at ganoon. Sinasampalatayanan ko si Jesus Kristo ang anak ng Diyos. Pero sa diyang hindi ko masampalatayanan ang lahat nito dahil sinasabi ng denominasyon ko na hindi naman daw ito ganoon. Kung gayon, anong uri ng tagapagpaliwanag ang meron ka? Ang ganon ding uri na nagkaroon si Eva, ang Diablo. Sinigap niyang ipaliwanag ang salita kay Eva. At sabi niya, ito ay tama, at yan ay tama. Subalit tiyak na tama. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, ito'y tama. Wala akong pakialam gaano man ito sa palagay ng iba. Kapag sinabi ng Diyos na mangyayari ito, magiging ganoon nga ito. Gagamitin ba ninyo ang tagapagpaliwanag ni Eva? Makasalanang tao, paano mo nagagawa yan? Siya nga po, pinili nila ang tagapagpaliwanag ni Eva. Ang katibayan, gaya nga ng sinabi ko noong isang araw, sinisikap nating ilagay ang katibayan. Sinabi ni Luther, sumampalataya ka at lumakad na. Ang Diablo'y sumasampalataya rin. Sinabi ni Wesley, sumigaw at nasa iyo na ito. Ngunit nasumpungan niya na wala pa sa kanya. Sinabi ng Pentecostal, magsalita kayo sa iba't ibang wika at nasa inyo na ito. Wala pa sa kanila. Sinabi ng Christian Science, mag-ibigan, nasa inyo na ang bunga ng Espiritu, pero wala pa pala sa kanila. Itinatanggi nila ang pagkadiyos ni Jesus Kristo. Ano ang katibayan nito? Kapag ang Espiritu na nasa iyo ay nagagawang sang-ayunan ng isang amen ang bawat pangako at patutunayan ito ng Diyos. Ganon na ganon nga ito kay Jesus Kristo. Siya nga, meron sila. Meron silang mas maraming bunga ng Espiritu. Meron sila ng lahat ng uri ng mga katibayan. Hindi mo maaaring ikabit ang anumang katibayan sa anumang bagay maliban sa Diyos mismo na inihahayag ang kanyang salita. Iyon lamang ang nag-iisang tunay na katibayan na meron na isa kang Kristiyano. Paano ka magiging Kristiyano kung nang pasimula ay ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos? At nagkatawang tao ang salita tumahan sa gitna natin ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya rin Diyos na na kay David, siya rin yaong na kay Moises. Siya rin yaong nasa lahat ng mga apostol at siya rin yaong na kay Jesus Kristo upang ihayag ang kanyang sarili doon para sa ipinangakong salita na iyon. At siya pa rin Diyos sa araw na ito, ang siya ring salita na naghahasik ng liwanag sa salita sa panahon na ito. Kahabagan nawa tayo ng Diyos, siya nga po. Sumasampalataya sa Diyos na ipaliliwanag ang kanyang sarili ng bawat salita ay pagtitibayin. Siya ang kanyang sariling tagapagpaliwanag. Kapatid, iniisip ko ang oras. Maaari akong manatili pa ng matagal para dito, pero may gaganapin kayong pagpupulong. Naniniwala ako at sasabihin ko ngayon, kung hindi tayo magmamasid, siya ay nasa mga kamay na nating mga Amerikano. Pag-isipan ito, hindi ko ito sinasabi ng dahil sa galit. Sinasabi ko ito para sa liwanag. Sinasabi ko na ang dugo ni Jesus Kristo ay nasa kamay ng Iglesyang Amerikano sa araw na ito. Ang dugo ni Jesus Kristo ay nasa Amerika sa pangkalahatan. Ang dugo ni Jesus Kristo ay laban sa Methodist, Presbyterian, Lutheran, mga Pentecostal. Ito'y nasa kamay nating lahat. Tingnan natin kung ganoon nga ngayon. Pag-isipan ito, ang dugo ni Jesus Kristo. Naku. At gaya nga ni Pilato noong araw na iyon, ipinapaalala nito sa akin ang tatlong paraan na sinubukan ni Pilato na alisin ito sa kanyang kamay. Sinubukan niya lahat ang tatlong paraan upang maalis ito sa kanyang kamay, subalit nabigo siya. May iisa lamang paraan na maalis ninyo ito sa inyong kamay. Tingnan natin kung ano ang ginawa niya. Sinubukan ni Pilato ang tatlong paraang ito at nabigo ang lahat ng iyon. Dapat nating harapin ang usapin. Alam natin na narito na ito sapagkat ang kanyang salita ay naipakilala na sa pamamagitan ng katibayan ng kasulatan. Ang salitang ipinangako para sa panahong ito ay nagkatawang tao, maging sa masamang bahagi ng pagkakatanggi kay Jesus Kristo. At siya sa kapanahonang ito ng Laodicea na nasa labas na ng iglesia. Alam nating iyan ang katotohanan. Isipin nga ito, ang dugo ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, nasa ating mga kamay. Kayo, yan ang kinatatakutan ko, ang isipin ito. Ang tapakan siya, naghahatid iyon ng panginginig, ang isipin, ang dugo ni Jesus Kristo. Samantalang ang isang tao ay mag-iingat sa dugo ng kanyang sariling kapwa. Minsan sa Chicago, hindi pa katagalan, isang kaibigan ko ang nooy nakatayo doon nang ang isa sa nakasuot ng Dillinger o kung ano pa man yun, ay binaril sa lansangan.
Nag-umpukan ng mga tao ng daan-daan at tumayo silang lahat sa palibot. Ngunit sila, anong ginawa nila? Kung saan kumalat yung dugo doon sa lansangan at yung butas ng bala, lumakad ang lahat sa paligid ng dugong yun. Ayaw nilang matapakan ang dugo ng kanilang kapwa. Oo, hindi po. Napaka mapaghinala nila doon. Subalit tatapakan nila mismo ang dugo ni Yesus Kristo. Ang lumang kasabihang ito ay totoo pa rin. Ang mga mangmang ay maglalakad na may matutulis na mga panyapak kung saan takot ang mga anghel na tumahak. Tama nga iyon. Lalakaran mismo nila ang ibabaw nito, sasabihin, lipas na ang mga araw ng himala. Ayos lang yun para sa mga apostol, ngunit hindi na para sa atin. Oh, naku, paano nyo nasasabi yun? Niyuyurakan ninyo ang dugo ni Yesus Kristo na nagpabanal sa inyo. Oh, naku, isipin nyo nga ang dugo na nasa ating mga kamay. Ano, dugo ng isang kapwa-tao. Naisip ko ang tungkol sa matagal na, ilang linggo na ang nakakaraan, nung inakala natin na hindi yun mangyayari sa ating bansa. Ano ang tungkol sa taong ito kay Oswald? Nakaupo doon sa seldang iyon na nagtitiis ng may pag-aalala kung siya nasa kanyang tamang pag-iisip. At naiisip ko ang isang tao na makikinig sa tape na ito o narirитong nakaupo saan man at nakikinig sa mensahe na sinasang-ayunan nito. Nagtitiis ng may pag-aalala. Nalalaman na kinakailangan mong humarap sa paghatol at managot sa salita ng Diyos. Managot sa dugo ni Yesus Kristo na sa inyo'y ipinakilala na nasa inyong mga kamay, na nasa ating mga kamay. Pansinin si Oswald na naroroon. Anong kalunos-lunos na bagay dapat nito para sa kanya? O dapat sana, o sa palagay ko'y ito nga. Nang maisip niya na haharap siya sa isang galit na Korte Suprema, na taglay ang galit sa sadyang pagpatay sa kanilang Pangulo, hindi na magkakaroon pa ng awa. Anumang ebidensya na makukuha nila laban sa kanya, ididiin iyon laban sa kanya. Mga bakas ng daliri, baril, lugar, kung nasaan siya, lahat ay dadalhin sa harap niya. Yan ay isang maliit na bagay pa kumpara sa kung ano ang sasapitin ng mga tao na naupo sa mga pagtitipong ito at namamasdan si Jesus Kristo na lumilitaw sa inyo ng kanyang katauhan at ipinapakilala ang kanyang sarili at lalabas kayo ng hindi siya tinatanggap. Nanghahawakan sa isang kung anong kredo o kung anuman na tinatawag ninyong hindi mahalaga. Magiging maliit na bagay ba yun kapag naroon na kayo sa presensya ng galit na Diyos na yumurak sa niyurakan ninyo ang dugo ng kanyang sariling anak at ipinakos niyang muli sa inyong isip? Ipinagpalit ang inyong karapatan ng pagkapanganay para sa isang kasikatan. Magiging isang kakilakilabot na bagay ito sa araw na iyon. Ito'y magiging isang lubhang nakakatakot na isipin. Paano kayo matatahimik doon sa selda ng pagdurusa? Kayong mga katutubo sa Africa, kayong mga nasa Australia, Sweden, Switzerland. Kayo na nakikinig sa tape na ito, paano kayo mananagot sa araw ng paghuhukom? Gayong nagpunta ko sa mga bansa ninyo at nakita ninyo ang pagkakakilanlan ni Yesus Kristo na lumilitaw sa gitna ng mga tao at pinatutunayan ng kanyang sarili. Pawis. Naku, pinagpawisan marahil siya ng husto dito. O paano niya yun magagawa kung siya'y nasa kanyang wastong pag-iisip? Magiging anong uri kaya ito ng isang galit na Diyos sa tingin ninyo doon sa mga iyon na niyurakan ng anak ng Diyos at ipinako na naman siya sa krus muli? Pansinin, ang isang piloto, kapag naghahanda na siyang paliparin pataas ang isang eroplano, ilalabas ng piloto ang eroplano, susuriin niya ang lahat bago siya umalis, bawat kagamitan. Lalabas siya doon sa daanan ng eroplano at tatayo doon at susuriin yung mga nakokontrol na bahagi ng pakpak, susuriin ang mga takip ng kanyang gasolina. Lahat ng bagay, bawat kagamitang meron siya, susuriin niya iyon ng paulit-ulit. Marami sa inyo ang nakasakay na sa mga eroplano at alam ninyo na iyon ang katotohanan. Sinusuri niya ang bawat kagamitan. Bakit? Nasa kanyang mga kamay ang dugo ng kanyang kapwa. Gusto niyang makatiyak na lahat ng posibilidad ay gumagana ng maayos. Paano naman ang isang doktor sa isang operasyon kapag alam niyang mag-oopera siya? Mag-aalis ng tumor o ng puso o anumang iba pa at ooperahan yon? Kapag ooperahan niya ang inyong katawan, susuriin niya ang inyong puso, susuriin niya ang inyong presyon, susuriin niya kung meron kayong anumang sipon, susuriin niya ang mga anestesya, susuriin niya lahat ng paulit-ulit at mulit-muli. Bakit? Ayaw niyang mapasakamay niya ang dugo ng kanyang kapwa. At kung ang isang doktor at isang piloto at iba pa ay magsusuri, gaano pa kaya na dapat gawin ng Iglesia ni Yesus Kristo kapag nakikita natin ang mga bagay na ating kinabubuhayan ngayon? Mabuti pa'y magsuri na tayo. Baka maiwan sa ating mga kamay ang dugo ni Yesus Kristo. Ngayon, talakayin natin ang isang bagay. Ang unang palusot ni Pilato ay, wala akong makitang kasalanan sa kanya. Ganyan na ganyan nga sa kalagitnaan ng maraming maiinam na grupo ngayon. Wala akong masumpungang kamalian sa salita, ayos lang ito. Pero iyon ay para sa mga apostol noon. Sinabi ng Biblia na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman.
Sinasabi ninyo, tama lahat ang Biblia? Naniniwala ako na nagsalita sila sa iba't ibang wika. Naniniwala ako na nagpalaya sila ng mga demonyo. Naniniwala ako na nagawa nilang kumilala ng mga pag-iisip. Naniniwala ako na may mga propeta noon, pero hindi sa panahong ito. Oh, Ginoo, makasalanang tao. Anong nangyayari sa iyo? Anong nangyayari? Gayong ang Mateo ika-28, 24-24 ay nararoon na noon pa man. Ang mga Hebreo 13:8 ay bumabalik na muli sa inyong mga kandungan. Si Pilato, hindi niya ito maaaring hugasan sa kanyang mga kamay ng ganoon. Hindi po, bumabalik itong muli sa kanyang kandungan. Gayon din ito sa bawat tao. Noong tumayo ka at nakita ang Diyos na tinupad ang kanyang pangako. Sinabi ni Pedro, noong araw ng Pentecostes, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at mangagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at inyong tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Gaano kalayo sa buong sanlibutan sa lahat ng bansa? Sinabi na ito ay sa lahat ng bansa. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Hindi pa ito nakakarating doon. Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Paano ninyo mahuhugasan iyan mula sa inyong mga kamay? Hindi ninyo magagawa iyon. Ito'y pinatotohanan na at inihagis na muli sa inyong kandungan. Ito'y tumatama pabalik gaya ng ginawa nito kay Pilato. O siya nga po, muli itong babalik sa iyo kapag nakita mo ang kasulatan na ipinakilala na sa iyong harapan. Ikalawa, habang tayo nagtatapos. Ikalawa, nalaman natin may isa pang paraan na sinubukang gawin ni Pilato. Ganon din ang ginagawa ng mga tao ngayon. Ang ipasa ito sa kanya mga Herodes at mga Cesar. Maraming mabubuting mga ministro ngayon na Episcopalian, Presbyterian, Lutheran, Baptist, mga Pentecostal at iba pa ay ipinapasa ito. Ang aking punong tanggapan ang siyang hindi nagpapahintulot sa akin na gawin ito. Ito'y tumama pabalik. Ito'y muling tumatabang pabalik ngayon. Hindi ko tinatanong ang Assemblies of God, ang Oneness, ang Church of God, ang Methodist, ang Baptist, ang Presbyterian. Kayo ang tinatanong ko bilang isang individual. Ano ba ang ginagawa ninyo sa dugo ni Jesus Kristo? Ano ang gagawin natin dito sa pinahirang salita ng Diyos na nasa mismong harapan natin ngayon? Na alam natin na magiging ay ang Kristo, ang pangako sa panahon na ito. Ano ang gagawin ninyo dito? Hindi kung ano ang ginagawa dito ng inyong iglesia. Walang anumang kinalaman dito ang inyong Cesar at ang inyong Herodes. Hindi niyon pinalampas si Pilato. Hindi po. Silang mga Pariseo mula ng araw na iyon ay nagsabi, hayaang mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Ito nga, eksakto iyan. Ano ang kanyang ni Jesus sinabi sa kanila? Marunong kayong kumilala ng anyo ng kalangitan, ngunit hindi ninyo makilala ang mga tanda ng panahon. At hindi ko ito sinasabi para sa Phoenix, kundi sinasabi ko ito para sa kung saan pa mang dako na nais nitong patunguhan. Kayong mga bulag na Pariseo, paano nga ninyong nagagawa na gumagastos ng milyon-milyong dolyares nakikilala ninyo ang komunismo? Ngunit ang salita ng Diyos na pinatotohanan para sa panahon na ito, hindi ninyo makilala. Ipinapako ninyo itong muli sa krus. Alam ninyo ang lahat ng tungkol sa komunismo. Kung alam ninyo ang inyong Biblia, nalaman sana ninyo na kailangan mangyari nga ang naturang bagay. Hindi yan nakakatawag ng pansin ko. Kinamumuhian ko ang komunismo. Kinamumuhian ko ang anumang bagay na laban sa Diyos. Pero ang bagay na pinagtutuunan ko ng pansin ay ito, ang iglesia na nahanda na para sa panahon na ito, para sa pag-alis na ng nobya. Marunong kumilala ng anyo ng kalangitan, ngunit ang mga tanda ng panahon ay hindi ninyo makilala. At sa kanyang paglilitis sa araw na ito, nasa federal na mga hukuman na upang gawin itong konseho ng mga iglesia at lahat na. Nakikilala ninyo ang komunismo at ang lahat ng mga bagay na ito na pinangangaral ng mga mangangaral. At naglalakad na mismo sa ibabaw ng mga tanda ng panahon at tinatawag ito na isang kapanatikuhan. Tinatawag ito na pagbasa ng isipan o bagay na ganoon at lumalakad palayo at pinagbabawalan ng kanilang mga tao na pumunta para marinig man lamang ito. Kung hindi pa inulit ng kasaysayan ng sarili nito, ako, ang pangalan ko ay hindi William Branham. Tama ngang talaga. Anong mangyayari? Inihahagis nito pabalik ang dugo ni Jesus Kristo sa inyong mga kamay. At tinatawag ninyo ito na isang maruming espiritu, gaya ng ginawa nila noon. Sa buong daigdig, sa palagay ko'y alam niyo na kung ano ang ibig kong sabihin noon. Sa lahat ng dako, bakit niyo ako tinanggihan sa Switzerland? Bakit niyo yung ginawa? Finland. Mapapa sa inyong mga kamay mismo ang dugo. Iyon ay mapapa sa inyo. Hindi ako. Hindi niyo ako kailanman tinanggihan.
Siya ang tinanggihan ninyo, hindi ako. Dahil sinabi ninyo, hindi ako naniniwala sa ganoon. Sinasabi ng salita ang ganoon. Hayan na. Bulag na mga Pariseo, nakikilala nila ang komunismo, nakikilala ang lahat ng mga bagay na ito, subalit ang panahon ng kanilang kinabubuhayan, hindi nila ito nakikilala. Yan ay talagang tama. Ngayon, malapit na nitong maabot itong, huling layunin nito muli. Naritong muli ang delikadong sandali. Ano ito? Ipako siya sa krus. Gagawa tayo. Hindi natin magagawa silang lahat na Methodist lahat. Hindi natin magagawa silang lahat na Baptist. Hindi natin magagawa silang lahat na Oneness. Hindi natin magagawa silang lahat na Trinity. Hindi natin magagawa silang lahat na ganito, ganoon, o ang iba pa. Ngunit maaari tayong magkaroon ng isang konseho. Samantalang, hindi nga kayo nagkakasundo na kasing layo ng silangan mula sa kanluran at mali ang buong bagay. Isa itong tagasunod ng Roma. Yan ay talagang tama. Ngayon bilang isang individual, tatanungin kita, ano ang gagawin mo sa pinahirang salitang ito na siyang Kristo, ang salita na ipinangako para sa panahon na ito? Ikaw, bilang isang individual, hindi ito kailanman naialis ni Pilato sa kanyang mga kamay. Alam ninyo yan? Sumigaw siya, umiyak, at lahat na ng paraan na magagawa niya. Nabigo siyang magawa iyon. Mayroong isang alamat doon sa Switzerland, kung saan may bughaw na tubig na bumubulwak, kung saan daw siya nagpakamatay. Alam ninyo ang kasaysayan yon. Sa huli ay nabaliw siya, at nagpakamatay siya. Bakit hindi siya nagsisi? Hindi na siya makakapagsisi pa. Nang higit pa sa magagawang pagsisisi ni Esau, nagawa na niya yun. Huwag ninyong hayaan na mangyari yan sa inyo. Siya ay nasa inyong mga kamay. Naisagawa na ang mga gawa. Naipangaral na ang Biblia. Ipinakilala na ito ng banal na Espiritu. Sino mang makasalanang tao, mga haskang sabihin na hindi ito ganoon. Ang banal na Espiritu na nasa mga huling araw na ito at ang mga salita na naipangusap na ay nagsabi na magaganap ito at narito na mismo ito sa ating harapan. Huwag niyong subukang gawin iyon. Huwag hayaang matulad kay Pilato ang inyong katapusan. Huwag. Dapat sana'y tinanggap niya siya sa kanyang puso. Yan lamang ang tanging paraan upang maalis ninyo siya sa inyong mga kamay ay ang tagapin siya sa inyong puso. O huwag niyong gawin ang gayon ding pagkakamali. Makinig, sinasabi ng mga Hebreo 10 ang ganito, kung ating sinasadya ang pagkakasala, sinasadyang di sumamparataya, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kung sinasadya ninyong magkasala, matapos na naipakilala na ito sa inyo, at pagkatapos ay inyong tatanggihan ito, kayo ay ganap na wala ng pagkakataon pang makapagsisi kailanman. Isang saglit lang, meron akong isang tala dito na nais kong ihatid sa inyo bago magtapos. Gaya ng mga espiya noong patungo na sa lupang pangako, nasa isang Exodus sila, palabas mula sa Ehipto, na lumabas sa pamamagitan ng isang ipinangakong salita ng Diyos. Ipinabatid ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng isang propeta, si Moises. Isinugo siya doon. Ipinakilala siya na siya ang Diyos na maglalabas sa kanya ayon sa kalagayan na kanyang ipinangako, ang ako nga. Nang makarating sila sa hangganang lupa sa Kadesh Barnea, ang malaking pagkakamaling nagawa nila. Nang makarating sila sa lupain at tumingin doon sa dako ng lupang pangako, ay sinabi nila, hindi natin ito kayang sakupin. Ano ang iba pang 10? Tumingin sila sa mga kagipitan, sa karangalan na mawawala sa kanila. Tayo ay mga tipaklong kung itatabi sa kanila. Ngunit sina Josue at Caleb ay nagsuri. Binalikan nila ang salita at sinabi ng Panginoon, ibinibigay ko sa inyo ang lupain ito. Ito'y isang mabuting lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Hindi nila isinaalang-alang kung ano ba ang itsura nito, kung ano ba ito, at kung ano bang katibayan nito. Ang sabi ng salita ng Diyos, ibinibigay ko ito sa inyo. Humayo kayo't kunin ito. At sila lamang ang tanging nakapasok. O, suriin natin ang mga pangako ng Diyos para sa panahong ito. Tama yan. Alalahanin, tayo nasa isa pang paglabas, isang panahon, isang paglabas sa pagkakataong ito. Hindi patungo sa isang lupang pangako sa mundo, kundi patungo sa isang ipinangakong lupain ng kaluwalhatian, kung saan wala nang pagbabalik pa. Luwalhati sa Diyos, paroroon na tayo. Maaari bang gawin niyo yun habang iniyuyukod natin ang ating mga ulo? Itatanong ko ang katanungang ito habang ang bawat lalaki at babae ay tahimik. Ano ang gagawin niyo rito kay Jesus na tinatawag na Kristo? Tatanggapin niyo ba siya? Tatanggapin niyo ba siya bilang inyong tagapagligtas? Kayo ba ay magiging isang o inyo ba siyang huhugasan paalis sa inyong mga kamay? Susubukan ba ninyo na magpapasa-pasa lang? Bueno, ang aking, hindi sinasabi ng aking kredo ang ganito. O hindi ito pinaniniwalaan ng aking denominasyon ng sadyang katulad niyan. Ito'y nasa inyong mga kamay na.
Hindi niyo ito matatakasan. Ano ang gagawin ninyo kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ang kanyang dugo ay nasa inyong mga kamay, buhat pa ng linggong ito sa pagtitipon. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, tulungan mo po kami ngayon sa oras na ito. Hayaan na ang iyong biyaya at habag ay mapasa amin. Hayaang makita nitong kongregasyon, Panginoon, na ikaw ang Diyos at wala nang iba maliban sa iyo. Hayaan ang kapangyarihan ng Diyos ngayon, ang salita, na ipakilala ang sarili nito sa mga taong ito, upang malaman na ikaw ang Diyos. At sinabi ko ang katotohanan, Panginoon, ginawa ko na ito ang ganito ayon sa iyong utos. Gaya nga ng sinabi ni Elias noong araw, ginawa ko ang lahat ng ito sa iyong pag-uutos. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na maging ganoon iyon sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Ngayon, habang nakayukod ang inyong mga ulo, bawat isa sa inyo, bigla akong pinatigil ng Espiritu Santo kani-kanina nang magsimula akong manalangin. Sabi niya, mayroong ilan dito na hindi pa nakababatid niyan. Naway hindi kayo lisanin ng Diyos ng kalangitan na walang iiwan sa inyo na anumang bagay. Naway ihagis niya ito pabalik sa inyong kandungan sa araw na ito kung gayon. Kayong mga taong may sakit na naririto, hindi ko pa ito ginawa kailanman sa isang pagtitipon ng businessman. Kayong may sakit na mga tao dito na sumasampalataya sa Diyos at naniniwala na kayo may pananampalataya na mahipo ang kanyang damit. At alalahanin, sinabi ng Biblia sa mga Hebreo 4, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa isang tabak na may 2 talim, madaling kumilala ng mga pag-iisip na nasa puso. Alam nating lahat yan. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Maaari pa kayong manalangin. Wala munang kikilos ni isang tao mula ngayon. Maging lubos na mapitagan ng lahat. Manahimik ng husto. Manahimik ng husto. Manalangin. At naway pangunahan tayo ng banal na Espiritu ngayon kung ano ang gagawin at kung ano ang sasabihin, sapagkat ang delikadong sandali na ito ay narito na ngayon laban sa atin. Panginoong Yesus, ito'y nasa iyong mga kamay, ako'y nasa iyong mga kamay. Itinatagubilin ko ang aking sarili sa iyo. Ihagis mo po ito pabalik sa kanilang mga kandungan, Panginoon. Ibalik itong muli. Tiyak nga na sinasabi sa akin dito ng iyong dakilang Espiritu Santo kung anong tama at mali. At alam kong maraming katatagpuin ng tape na ito doon sa labas. At dalangin ko po na iyong ipapabatid sa araw na ito na sinabi ko sa kanila ang katotohanan. At isinugo ako para dito, katulad ng sabi mo doon sa ilog, noong panahong iyon nang tumayo roon yaong anghel ng Panginoon sa haliging apoy na iyon. May pabatid nawa sa araw na ito na sinabi ko ang katotohanan sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Itaas na ang inyong mga ulo ngayon. Tumingin sa gawing ito at huwag kayong magalinlangan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang maging tagahatol natin. Noong si Yesus Kristo ay naririto sa lupa, nang siya'y mamatay, kanyang pinagaling ang mga may sakit, kanyang iniligtas ang mga napahamak. Sumasampalataya ba kayo doon? Subalit noong narito pa siya, kung paano nila nalaman na siya nga, ay dahil sa siya ang salita. Ilan ang nakakaalam niyan bilang siyang totoo? Siya ang salita, at ang salita ay kumikilala ng mga pag-iisip na nasa puso. Tama ba? Wala akong makitang tao sa gusaling ito sa oras na ito na kilala ko, maliban dito sa mga pastor, at iba pa dito sa likod. O baka narito si kapatid na Roberts, siya na lamang ang pagsisimulain ko ng hanay sa pananalangin. Nariyan ba si kapatid na Roberts? Wala siya rito? Sige, ang ministeryo ko ang gagawa para sa oras na ito. Hinahamon ko kayo sa pangalan ni Yesus Kristo na paniwalaan niyo ako na sinabi ko ang katotohanan tungkol sa salita. At maniwala na ang sinabi ko ay ang katotohanan. Maaari niyo bang gawin yon? Let it be, Lord, let it be. May isang lalaking nakaupo sa gawing ito mismo. Nais kong ibaling niyo ang inyong mga mata. Hindi niyo ba nakikita yung liwanag na nakalutang doon? May isang lalaking nakaupo doon na nakatingin sa akin, nananalangin. Dumaranas siya ng isang sakit sa baga at panghihina. Huwag mo itong palampasin, Ginoo. Ginoong Carr, tumayo ka at tanggapin ang iyong kagalingan. Pinagaling ka na ni Yesus Kristo. Hindi ko pa nakita ang lalaki sa buhay ko. May isang lalaki doon sa likod na napakabuti. Nananalangin din siya. Pero ang problema sa lalaking iyon, yung lalaki roon ay may problema sa mata. May bukol siya sa kanyang kaliwang tagiliran. Ginoong Bartlett ang pangalan niya. Sumampalataya ka. Tama ba yun, Ginoo? Estranghero ba ako sa iyo? Ikaway mo ang iyong kamay na tayo ganap na di magkakilala. Tama yan. Palain ka ng Diyos. Sumampalataya. Gagaling ka.
Sumampalataya kayo. What'd you tell him that for? Para saan mo sinabi sa kanya iyon? You believe me to be his Naniniwala prophet? ka ba na ako ay propeta niya, Ginoo? Siya nga po. Dumaranas ka ng isang espiritual na pagkabagabag. Medyo nababagabag sa negosyo at mga bagay-bagay. Tama yun, tama yun. Ginoong Clausen, sumasampalataya ka ba ng buong puso mo na itutuwid yun ni Jesus para sa iyo? Yun nga ba ang pangalan mo? Yun nga ba ang lugar mo? Bueno, maaaring mong makamit kung ano ang iyong hiniling. Amen. Isa sa gawing ito na sumasampalataya dito. Amen. Isa na may tunay na pananampalataya ng banal na espiritu. Ginang Waldrop, nakikita ko yun. Ako, kilala kita. Hindi ito para sa iyo. Ito'y para sa sanggol na iyon. At ang sanggol na iyon ay iyong lalaking apo sa tuhod. Hindi ko pa siya nakita sa buhay ko. Iyon ang katotohanan. Ang naturang sanggol ay dumaranas ng isang sakit sa mata na sanhi ng allergy na nagkaroon siya. Yan ay ganito ang sabi ng Panginoon. Sumampalataya ka. Bini-bini, malubha ang sakit mo. Ninenervyos ka. May sakit sa tiyan. Halos manlupaypay sa labis na pagkanervyos. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Mary, sampalatayanan mo ng buong puso mo at ipagkakalob sa iyo ni Jesus Kristo ang iyong hinahangad. He's on your lap. Siya ay nasa inyong kandungan. Narito ang isang kalugod-lugod na binibining nakaupo dito Lady sitting here praying. na nananalangin nakatingin mismo sa akin. Nakayukod ang ulo. Raise up, look at me. Tumingala ka at tumingin sa akin. Good person. Mabuting You're not tao. from here. Hindi ka taga rito. Galing ka pa sa malayo mula rito, sa New York. Ngunit kung sasampalataya ka na isasaayos iyon ni Jesus Kristo, ibibigay niya sa iyo ang bautismo ng banal na espiritu. Sumasampalataya ka ba doon? Ginang Brian, na taga New York. Sampalatayanan mo ng buong puso mo. At maaari mo nang matanggap ang banal na espiritu ngayon mismo. Ito'y nasa kanduhan na ninyo mga kaibigan. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Ang salita na inihahayag ang sarili nito. Sumasampalataya ba kayo kay Jesus Kristo na siyang kahapon, ngayon at magpakailanman? Hindi ko kilala ang mga taong ito. Ang Diyos ang aking tagahatol. Hindi ko kilala ang mga taong ito. Kilala sila ni Jesus Kristo. Ano ang gagawin ninyo sa pinahirang salita na ito? Gaya ng sinabi niya, kung paano ang nangyari noong panahon ng Sodoma, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Kung totoo ang bahaging ito, ang mensahe na aking ipinangangaral ay totoo. Ito yung banal na espiritu mismo na gumagawa ng sarili nitong pagpapaliwanag na ito'y tama. Amen! Sampalatayanan niyo ito ng buong puso niyo. Maaari bang gawin niyo yun? Magsitayo kayo kung ganoon at tanggapin niyo ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Habang narito ang banal na espiritu, nais kong magpatong ng mga kamay sa mga panyong ito. Itaas natin ang ating mga kamay kay Kristo. Panginoong Yesus, sumasampalataya kami sa iyo. Batid namin na ikaw ang katotohanan, ang ilaw, ang salita. Ipinapatong ko ang aking mga kamay sa mga panyong ito. Dalangin ko, Panginoong Yesus, na ang iyong kapangyarihan ay umikot sa buong gusaling ito at sa mga panyong ito, sa mga mamunting Amerikano at mga balabal na ito. At naway lumukob sa kanila ang banal na espiritu, Panginoon. Ipagkaloob mo po iyon at sila naway magsigaling ang bawat isa sa kanila sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Ipagkaloob ito, Panginoon. Ngayon sa bawat isa na nasa kongregasyon, ano ang gagawin niyo rito kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ito'y nasa inyong kamay. Huwag ninyong hayaan na sabihin sa inyo ng mga tao. Ang ibig kong sabihin ay yung mga tao sa tape na ito, ang mga tao na narito sa mga tagapakinig. Ano ang gagawin ninyo dito ngayon? Bakit hindi nyo siya tanggapin? Bawat taong may sakit dito. Bawat nag-aalinlangang lalaki rito. Bawat nag-aalinlangang babae. Bakit hindi nyo siya tanggapin bilang inyong tagapagligtas? Hindi nyo siya kailanman mahuhugasan sa inyong kamay? Hindi siya kailanman mayaalis ng inyong kredo? Walang sapat na sabong Fuller sa bansa na makapagtatanggal nito. Isang bagay lamang ang maaari nyong gawin, ang ipasok siya sa inyong puso. Amen! Maaari bang tanggapin nyo ito? Itaas ang inyong mga kamay kung gayon at sabihin, bigyan siya ng papuri at kalwalhatian. Makalangit na Ama, sila po'y sa iyo. Nakilala na ang iyong salita. Ang mga tao'y sa iyo. Akin po silang itinatagubilin sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Itaas ang inyong mga kamay ngayon at purihin siya. At itinatagubilin ko siya sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo.